تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Ah, Alhamdulillah mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bali ito po yung panimula ano ng ating pong kumbaga pagbabahagi patungkol po sa isang libro na kung saan ang paksa po ay ang gabay para sa mga bagong Muslim o mga bagong yumakap ng Islam. Pero sa katunayan po, hindi lang ang tinutukoy ay ang mga bagong yakap ng Islam, kundi ito ay para din sa lahat. Dahil lahat po naman tayo ay kumbaga nangangailangan ng kaalaman. Opo. Ang kaalaman po ay hindi po natin masasabi na kapag tayo naging doktor na, opo, nakapagtapos ng mataas na grado ay hihinto tayo sa pag-aaral. Hindi po. Habang may buhay po tayo ay nararapat na patuloy pa rin tayo na kung saan sa pag-aaral, pagsasaliksik ng kaalaman patungkol po sa pananampalatayang Islam. Dahil ang Islam po ay napakalawak. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na nagpapatunay na hindi po pwedeng tanggapin ng tao na parang siya ang pinakamataas ng kaalaman o malawak ang kaalaman o malaki ang kaalaman. Napakalinaw na mismong tagapaglikha nagsabi sa banal na Quran na wala siyang ipinagkalupo sa atin na kaalaman maliban lamang sa napakaliit na kaalaman. Wama utitum minal ilmi illa qalil. Ibig sabihin, napakaliit po ang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaalaman po sa atin. Kaya hindi rin po tayo hihinto hanggang sa tayo ay bawian ng buhay. Opo. Subhanallah. Ang paghahanap po ng kaalaman ay hindi po natin masasabi na muakkada, hindi natin masasabi na mustahab, hindi natin masasabi na sunnah, kundi ito ay masasabi po natin na obligado. Obligado ang paghahanap po ng kaalaman. Paghahanap po ng kaalaman sa Islam ay obligado po. Napakalinaw na may hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ang paghahanap ng kaalaman ay obligado. Obligado po sa bawat Muslim, malalaki o mababae po. So ang ibig sabihin po, kapag tayo ay hindi po naghahanap ng kaalaman, nagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, siyempre, nagkakasala po tayo. Opo. At kapag hindi tayo naghanap ng kaalaman, nagsasaliksik ng kaalaman, sigurado po na hindi natin po maisasagawa ng tama at tiyak at sigurado ang mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siyempre hindi natin po alam, di ba? Imposible na maisasagawa po natin ang ating mga tungkulin bilang isang Muslim kung wala po tayong kaalaman. Halimbawa, pamamaraan ng pagdarasal. Paano natin po maisasagawa ng tama ang pamamaraan ng pagdarasal kung hindi po tayo nag-aaral, kung hindi po natin inalam? Subhanallah. Ganun din, pagsasagawa ng ano po, tinatawag na as-sawm, Ramadan.
Ano bang mga batas nito? Ano bang mga patakaran po nito? Ano bang mga pinagbabawal po rito, di ba? Kaya kailangan pa rin ng paghanap ng kaalaman. Paano natin po maisasatupad ang pagsasagawa ng Hajj kung tayo po ay hindi natin pinag-aaralan? Opo, subhanallah. At mga iba pang mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, para po matiyak natatanggapin po ng Allah at matiyak na tama ang ating mga gagawin, kailangan pa rin yung paghahanap ng kaalaman. Subhanallah. Tingnan niyo po, di ba minsan may mga napapansin po natin kahit na mga Muslim na, mga tribes ng mga Muslim. Opo. Pero dahil po binaliwala po nila ang paghahanap ng kaalaman patungkol sa Islam, kaya mayroon silang mga nagagawa na hindi po, kumbaga, naayon sa pananampalatayang Islam. Minsan pa, kapag sinita mo sila, sila pa ay nagagalit. Sila pa ay nagagalit dahil siyempre parang iba yung kanilang ah, iniisip. Diba? Na samantala na malinaw na mali ang kanilang ginawa. So dahil po doon sa kulang sa kaalaman. Kaya po nararapat na magpapatuloy po tayo sa pag-aaral, paghahanap, pagsasaliksik ng kaalaman po patungkol sa pananampalatayang Islam. Tingnan po natin itong dalawang bagay, kaalaman sa Islam at kaalaman po sa sabi natin sa kabila, sa Western education po. Pagdating sa paghahanap, pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, ito obligado. Pero pagdating sa kabila, ito ay tinatawag na, ano po, fardun kifaya. Kung halimbawa hindi tayo mag-aaral, hindi tayo magkakasala. At least mayroong mga kapatid na nag-aaral nang sa ganun para kung sakali na may mga, sabi nga, dumadating mga bisita na halimbawa hindi marunong sa ating lingwahe. So siyempre dahil nag-aaral po yung iba at marunong po makipag-usap sa, sabihin po natin sa English, kaya yun, sila yung nagkikipag-usap. Opo. So pero hindi ibig sabihin nun na kung saan na kung tayo ay ah, hindi nag-aaral sa sinasabi na sa kabila, itong English po ay magkakasalata. Hindi. Kahit hindi tayo mag-aral. Pero magpapatuloy pa rin tayo na siyempre may mga pangarap po tayo sa buhay. Nandiyan na yung mga magulang natin, ganun din may mga pangarap sila sa buhay na gusto nila makapagtapos po tayo. Yung ibang mga magulang gusto nila maging engineer, ang anak nila maging attorney o kung ano pa man patungkol sa makabunong bagay. Kung nakakalangkot doon minsan, ang nakakaligtaan yung paghahanap ng kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Tumaas ang grado, magaling mag-English, magbasa ng English, magsalita ng English, pero pagdating sa obligado sa kanya, inibligado sa kanya yung paghahanap ng kaalaman sa Islam, pag-aaralan ng Quran, pero sabi nga mahina, di ba? Ma mabagal kasi hindi po niya nabigyan ng focus ang paghahanap ng kaalaman sa tinatawag na sa Arabic po. Kaya wag na wag po tayong uminto habang may buhay po tayo sa ating pong pagpapatuloy sa pagsasaliksik ng kaalaman patungkol po sa Islam. Okay. Ngayon po, bago natin makaligtaan na kung saan siguro po nakita po natin ang ating post na ito yung simula na kung saan na nais po nating ibahagi sa ating mga kapatid. Opo, espesyal sa mga bagong Muslim at saka ano po, mga baguring ano, sabihin natin na sa kanilang po sila nag-focus sa pananampalatayang Islam. Opo. Okay. Bali, ang magiging kumbaga formal na oras po natin, official na pag-aaral po natin, nasa sa live po ito, sa live sa live. Kasi doon ako po nag-post sa live
hindi po sa Zoom. Opo, kaya kung halimbawa may makikinig po, pwede rin dumirect doon sa ating Hidayah Pilipinas page. Dahil doon po tayo, kumbaga nag-post po inshallah. Sa Zoom, gumagamit tayo sa Zoom, sa ating pag-aaral, tulad ng Lunes at Friday at ang Huwebes. Opo, nagsisend po tayo sa Zoom po yon po sa mga ating mga estudyante. Pero ito pong Tuesday ay ano po, ito ay post tayo sa, kumbaga, sabihin natin sa live sa Hidayah Pilipinas. Pero dito pa rin tayo gumagamit sa Zoom. Opo, kasi mas madali po rito. Okay. Ah, siguro po natatandaan po natin ang ating pong kumbaga ginawang paksa ay patungkol po sa ang gabay para po sa mga bagong yakap ng Islam o bagong Muslim po. Okay. Unang-una po ang ating pong pag-uusapan sa sabihin po natin mga 40 minutes po inshallah. Naka 15 na tayo. Ay pag-aaralan po natin kung ano po ba yung tinatawag na pinakadakilang biyaya, pinakadakilang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Excuse me. Pag pinag-usapan po ang mga biyaya at mga pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakarami po na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magsimula po tayo sa ating kumbaga pangangatawan. Dalawang kamay, dalawang paa, dalawang tainga, mayroon tayong kumbaga bibig, mayroon tayong mata, mayroon tayong lahat. Dito lamang po sa ating kumbaga pangangatawan, mapapansin po natin dito kung gaano kahalaga na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya masasabi po natin isa ito o kasama ito sa biyaya o kasama sa pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Allahu Akbar. Tingnan niyo kung gaano kahalaga ang ating pangangatawan. Minsan mayroon tayong mga nakikita, minsan kapamilya pa natin na hindi po pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buo o kumpletong kumbaga mga kabahabagi sa kanyang katawan. Diba? Kaya isa lamang pong tanggalin po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating kumbaga mga kabahabag sa ating katawan, mararamdaman po ng tao yung lungkot. Siyempre kahit na nandun na yung saya pero nandun pa rin yung lungkot kasi siyempre magkaiba pa rin yung buo at saka hindi buo. Halimbawa, ilan ang mga tao na hindi nakakapaglakad. Di ba? Subhanallah. Kaya doon po nararamdaman ng tao kung gaano kahalaga yung paa na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ang kamay. Dito po nararamdaman ng tao kapag wala po siyang kamay kung gaano kahalaga ang kamay. Na ito'y nagagamit niya sa lahat ng kanyang kilos o gagawin. Punta sa CR, magmaniho po siya, magdamit po siya, kailangan niya pa rin ang magamit ang niyang kamay. Kaya kapag ito'y nawawala sa isang tao, di ba, gaano po niya ito, kumbaga, na nadadama. Di ba? Kaya, ibig sabihin, bawat kabahabagi ng katawan ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay napakahalaga. Pandinig. Ilan ang mga tao na hindi nakakadinig. Kaya doon po nila nararamdaman kung gaano kahalagang pandinig. Isipin mo, hindi nila maririnig kung ano yung mga pinag-usapan, hindi nila maririnig yung mga magagandang paliwanag ng mga tao, hindi nila maririnig kung gaano kasarap pakinggan ng banal na Quran kapag may nagbabasa. Diba po? Subhanallah. Paningin.
gaano kahalaga ang ating paningin. Ay yaong mga hindi nakakakita, napaka ano po sa kanila yun. Doon nila na nararamdaman kung gaano kahalaga. May mga naririnig ka nagsasalita, pero gusto mong makita, hindi mo makikita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Naalala ko tuloy. Naway, pagkaluban pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, aking nanay na hindi pa masyadong nakakita. Noon, nakakalungkot po. Yung dati-rati nakakita ka ngayon, hindi ka nakakita. Lahat ito ay sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga milyonaryo, magbibigay sila ng malaking, kumbaga, pera basta lang masolve ang kanilang problema. Pagdating sa pandinig, pagdating sa paningin, basta makarinig at saka makakita po sila kahit gaano kalaki, ibibigay po nila yan lahat. At higit sa lahat ang ating buhay. Higit sa lahat ang ating buhay na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Gaano kahalagang buhay? Di ba? Kahit na po mayroon tayong pandinig, kahit po mayroon tayong paningin, kahit mayroon tayong bibig na nakapagsalita, dalawang kamay, buong katawan, lahat mayroon tayo. Pag walang buhay, wala pong saysay. Allahu Akbar. Subhanallah. Kaya masasabi po natin na ang tao ay pinakamayaman, pinakamilyonario. Opo. Ang alam po natin, ang pinakamilyonario, may mga taong may maraming salapi. Pero hindi. Kahit na yung pinakapulubi sa katunayan, siya ay mayaman na mayaman po. Ha, subhanallah. Di ba? May isang alin pa, pulubi. Tanungin mo siya. Papayag ka ba na yung dalawang mata mo kukunin? Tapos bibigyan ka ng milyon, bilyon? Siyempre, hindi tayo papayag, di ba? Anong sesay na mayroon tayong pera pero wala tayong mata, di ba? Hindi tayo papayag. Ibig sabihin, talagang itong mga kabahabagi ng katawan ay pinagkaloob ng Allah ay talagang sobrang yaman to po sa ating na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang, ang nakakalungkot po, kahit na sabihin po natin na napakaraming biyaya na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero marami pa rin mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi pa rin marunong tumanaw ng utang na loob. Subhanallah. Sa bagay, ang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, ang ibig sabihin, nawawala po sa kanya yung pinakadakilang biyaya, pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin natin po. Yaong mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa naglikha po sa kanila, nagbigay ng kabahabagi ng katawan po sa kanila, higit sa lahat ang buhay na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin sila yung mga taong hindi mapalad. Sila yung mga taong nawala sa kanila yung pinakadakilang pagpapala o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy po natin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na pinakadakil at biyaya ng Allah sa kanyang alipin ay ang pagiging isang Muslim sa Allah. Isang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang, subhanallah, sumusunod ng ganap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang may pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung pinakadakila
at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Subhanallah. Kaya sa madaling sabi, kahit wala ang lahat sa atin, basta mayroon tayong iman, pananampalataya sa Allah, mayroon tayong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, masasabi po natin na isa tayo sa pinakamarangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasa sa atin po yung tinatawag na pinakamainam na pagpapal at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. May mga tao na ito hindi nila po naiintindihan. May mga tao na hindi po nila ito nakikita. Itong sinasabi natin na ang pinakamainam na biyaya at pagpapala ng Allah sa kanyang alipin ay ang pagiging isang mananampalataya po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. May mga tao na makakita sila ng taong malakas ang pananampalataya, paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila doon. Kumbaga, hindi sila hanga. Pero makakita sila ng isang tao na nasasabi na milyonaryo, bilyonaryo, kahit kufar, kahit musyrik, kahit nagtatambal, kahit ibang sinasamba, umanga pa rin sila doon. Parang iniisip na itong tao, grabe, hanga na hanga sila. Samantala, itong tao na nasa kanya yung iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya inahangan. Na ang totoo siyang pinakamarangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamainam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. May hadith, hindi ko natatandaan lahat po yun. Sa kahulugan po, no, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang araw ay nagsabi sa kanyang mga sahaba o mga kasamahan sa pamamagitan ng katanungan. Dahil may dumaan isang mama na kung titingnan, iba ang dating, sabi nga. Kaya nang tanungin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba, ano ang masasabi niyo sa tao na yan? Ang sabi ng mga sahaba, kilala o mayaman na tao. Kumbaga, mataas ang antas sa kanilang paningin sa makamunong bagay. Kung mayroon siyang, kumbaga, tutulungan na mag-aasawa, sa salita niya lamang papakinggan at kung ano yung layunin niya at bibigay sa kanya dahil po sa, kumbaga, kanyang katayon sa buhay. Allah. Kumbaga, yung sinabi ng mga sahaba ay lumalabas na itong tao na dumaan ay malaking pamilya, mayaman. Kaya kung magsalita siya, papakinggan at paniniwalaan at kung may tutulungan ay tatanggapin po yung tulong niya. May matutulungan. So, paglipas ng isang mama, may isang mama na naman na dumating. At dumaan at nagtanong ang propeta kung ano ang masasabi po nila. Pero tandaan natin itong kasagutan ng mga sahaba. Sabi nga po nila, minal fuqara. Yan ay kabilang sa mga pulubi, mahirap. Pero isang Muslim. Isang may pananiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari na kung mayroon siyang sasabihin, hindi papakinggan, pero siyang tutulungan na para mag-asawa, hindi matatanggap ang kanyang tulong. Ibig sabihin, babaliwalay ng kanyang, kumbaga, mga salita. Dalawang paningin ng mga sahaba ay magkaiba kasi yung isa parang lumalabas mataas ang antas, ang pangalawa ay mababa ang antas. Yun ang paningin ng mga tao hanggang sa kasalukuyan. Pero ang nakakaligtan po nila yung sinabi doon na yung pulubi na yun, na mahirap po na yun, isang Muslim, isang mananampalataya sa Allah, tunay na sumusunod, sumusukot, tumatalima sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil po, nasa kaniyang inahanap po natin na pinaka-dakila, subhanallah, malaking biyaya at pagpapala ng Allah na kung saan ang pagiging isang Muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala
pagiging isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaul, yung huli na sinasabi nyo na parang lumalabas, mababaang, kumbaga, level niya, siya yung pinakamainam. Siya yung pinakamainam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mainam po siya kaysa itong mundo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mundo ay punuin ng mga tao na katulad ng nauna o katulad ng unang dumaan na sinasabi niya na iyon ay mataas ang antas po niya. Ang ibig sabihin, itong mundo, kahit na lahat ng mga kalalakihan po rito ay mga bilyonaryo, mga mayaman, mga kilala, mga malaking pamilya. Pero dahil walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya yung isang tao na pinakamahirap, pinakapulubi, pero nasa kanyang iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya siyang pinakamainam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ito yung mata na ginagamit lamang ng mga tao, kaya nasasabi ako nakikita nila. Pero ang puso, hindi nila ginagamit. Na kung tumingin ito, subhanallah, makikita po niya kung gaano kahalaga yung tinatawag na iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lagi ko nasasabi, si Maulana Faisal, Allah yarhamu, ang mga mayayaman, mga malalaking bilyonaryo na walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita po natin na sila'y sumasakay ng mga magagarang na sasakyan, mga magagandang sakyan. Natutulog sa mga class na mga higaan. Allahu Akbar. Sumusuot sila ng mga suit na mga mamahalin din. Pero hindi natin sabihin nakikita, sila ay kumbaga may apoy sa kanila. Inuupuan nila, nilalakaran nila, indigan po nila, puro apoy yan. Bakit? Kasi malinaw na kapag namatay ang isang tao na wala siyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, susunugin at susunugin po siya sa kabilang buhay. Susunugin at susunugin po siya. Ang hinintay po lamang kamatayan. Kapag namatay na yun, magsisimula na. Mula doon sa libingan ay kaparusahan. Susunugin hanggang sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, hindi ibig ko sabihin, hindi na akong, hindi ko na gusto maging mayaman. Hindi. Habang nandito to sa mundo, kukunin pa rin natin ang ating kabahagi. Basta lang sa pamamagitan ng halal, sa pamamagitan ng tama po. Dahil yun ang ipinag-utos atin bilang isang Muslim. Kukunin natin po yung para sa atin sa mundo ito na basta dumaan po sa tama. Yun ang pinakanutot. At saka pangalawa, malinaw na naman na kung sino po yung nakatakda na si magiging mayaman, hindi siya mamamatay hanggat hindi dumaan muna sa pagkamayaman. At ganun din, kung ikaw ay nakatakda na talagang pulubi po ka, kahit ano pong gawin mo, mamumuhay ka pa rin na kung saan kabilang sa mga mahirap. Hindi po pwedeng sabihin natin, hindi, mag-work ka ng 24 hours, mag-overtime ka para mas lalo kang makakuha ng maraming, di ba, pera o bonus. Hindi yun ang paraan. Kasi kung ano ang nakatakda po sa bawat isa sa atin, yun pa rin ang kanilang nakakamit, natatanggap sa araw-araw. Siyempre, wala ni nakakaalam po sa atin. Kaya tayo kumikilos para wala pong sisihan. Ako, kayo, wala ni isa sa atin na may kaalaman kung sino po tayo. Tayo ba'y kabilang sa darating ng panahon ay magiging bilyonaryo? O tuloy-tuloy ba na ganito ang pamumuhay? Wala ni nakakaalam.
Kaya po tayo kumikilos para hindi po tayo magkaroon ng kumbaga yung pagsisihan. Yan. Yan, hindi yan, kaya nanghihirap yan, namumulubi yan kasi siyempre, wala, hindi lang kumikilos, hindi nagtatrabaho, kaya yan, hanggang ano lang siya, maghihingi, parang ganun. Gawin po natin kung anong nararapat, ano yung tungkulin po natin. Pero maniwala pa rin tayo na kung ano man ang nakatakda sa atin patungkol sa mga budget, kabuhayan, yun pa rin ang magaganap. Hindi po madadagdagan. Maniwala po tayo kasi nakatagda po yan, nakasulat lahat po yan. Mayroon pong mga binanggit na pwede madagdagan, pero hindi sa pamamagitan ng pag-overtime, pamamagitan ng, sabihin po natin, parami ng mga negosyo, parami ng mga sasakyan na namamasada, parami ng mga hotel, para inuupahan. Hindi yun ang kondisyon. Madadagdagan po yung mga nakatagda sa atin sa pamamagitan ng iman natin po. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinabi, lain syakartum, lazidannakum. Kung ikaw ay matuto magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin, matuto ka sumunod ng ganap sa Allah subhanahu wa ta'ala at paramihin mo ang pagbibigay ng oras para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Parami ng pagbigay ng oras sa pagbabasa ng Quran, parami ng pakikinig sa mga payo ng Islam, subhanallah. Parami ng pagbibigay ng oras sa pagtulong sa mga tao, parami ng oras sa magpapakita ng magandang asal. Kapag ito'y ginawa, ibig sabihin sa pamamagitan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung pinangakuan ng Allah, lazidan nako, kanyang dadagdagan. Ibig sabihin yung mga nakatakta ay madadagdagan sa pamamagitan ng al-ibadah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ni kasama na binanggit na kung ikaw ay paramihin mo yung sasakyan mo para maraming namamasada, parami ng mga hotel para maraming umuupa, parami ng mga tindahan para maraming, hindi. Kasi kung may nakatakda na may tatlo kang sasakyan, magkakaroon ka ng tatlong negosyo, pwesto, yan, mangyayari at mangyayari pa rin yan. So, hindi ibig sabihin, dahil yung tao ay nagkaroon siya ng tatlo, na wala kang nakikita sa kanya na pagsisikap sa pagsamba, ay dinagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya. Hindi. Ang katunayan po, yun ay nakatagda yun sa kanya. Hindi siya mamamatay hanggat hindi dumaan sa kanya yun. Yung tatlo na sinasabi na sasakyan o apat na pwesto po. Pero kung ang tao ay makita mo siya na malakas ang iman niya, malakas ang ibadah niya, lagi po siya nagbibigay ng oras sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumugol ng oras sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, lang pagbabasa ng Quran, yun, sa kanila magsabihan, maari na dinagdagan ng Allah kasi lain syakartum la zidannakum, kung kayo matuto magpasalamat, dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dadagdagan, patunay po yun. Di ba meron siyang aditid, yung pagbabasa ng Quran. Kapag isang tao ay bising-bisa pagbabasa ng Quran, ito ay may hadid na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya nang madali yung mga kahilingan po niya. Kahilingan po niya. Sa katulad ng tao na kung saan, subhanallah, yung maraming, kumbaga, iniling din na makamit niya. Alam mo, ako, humingi ako ng ganito, dami, ya Allah, bigyan ako ganito, ya Allah, bigyan. Tapos ang tao, hindi na nanalangin, kundi basa na basa ng Quran, basa ng Quran. Mas marami pang ipagkakalob ni Allah ng mga biyaya doon sa, kasi pagsamba rin ang mas malakas ang pagsamba ginagawa niya. Okay, al-ibada, yung ad-dua, isa ito sa pagsamba, ang panalangin. Pero magkaiba pa rin sa
kumbaga, gantimpala, biyaya, yung talagang pagbabasa ng Quran, nagbibigay ng mahabang oras sa Quran. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, nadidepende po yan sa pagsamba na ginagawa ng tao. Kaya kung sino yung may gumagawa na mas mabigat, malakas na pagsamba, mas madali as marami na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Subhanallah. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya. Kaya pangalagan po natin ang ating iman, pananampalataya sa Allah, ating pag-iisang Muslim. Dahil ito yung pinakamainam sa lahat ng pagpapala at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Na sana'y manatili ito at maging matatag tayo ito. Subhanahu. Maraming pagsubok, susubukan tayo ng Allah. Kaya pagtibayin po natin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magdudua tayo palagi. Napagkaluban po tayo ng Allah ng lakas at makapasa sa lahat ng mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, balikan po natin ang pinakamainam sa lahat na biyaya at pagpapala ng Allah, ang ating pagiging isang mananampalataya sa Allah, pagiging takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa araw, sa oras na tibayan ng buhay at makarating sa kabilang buhay, sigurado po yan. Ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin yung mataas na antas sa kabilang buhay. Dahil siyempre, kabilang po tayo sa may karangalan. Allahu Akbar. Sa Quran, malinaw po yung sinabi ng Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. In akramakum. Ang kumbaga, bibigyan ng respeto. Respeto. Gagalangin sa kabilang buhay. Pinakamainam sa parangal ng Allah subhanahu. Kumbaga, mataas ang karangalan ay yaong pinakamatakutin po sa inyo at kung pinakamataas ang kanyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, bukod sa ang mananampalataya ay pinakamataas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga walang pananampalataya. Pero yung mga mananampalataya, kung sino naman sa kanilang mataas ang pananampalataya, mataas ang takot, mataas ang subhanallah, pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya na naman ang pinakamataas sa paningin ng Allah subhanahu. Pinakamarangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung dapat pag-uunahan po natin. Kung paano tumaas ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala para makamit natin yung mataas na antas mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba minsan may mga tao na magsusumikap yan, halimbawa sa mga factory, sa mga produkto, sa mga company, kasi para ma-promote po siya, para mabigyan siya ng mataas na posisyon. Pero dito lang sa mundo yan, ha? Pero kung ang maisip mo ay magsumikap ka para lumakas ang pananampalataya at pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, para makamit mo yung mataas na karangalan sa kabilang buhay, ito yung pinakamainam. Kaya, minsan na ang tao, pag may nakita siya na taong tumatas ang rangko, may mga nakakamit sa buhay, sa mundong ito, doon siya umahanga. Hanggang sabi niya, magsikap din ako. Pero hindi niya namamali. Nakakalimutan po niya yung taong may mataas ng iman, pananampalataya. Kapag ikaw ay naging ganun, ikaw ay pinakamataas sa paningin ng Allah, marangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itatas niya lang posisyon mo, yung mataas ng das ka. Subhanallah. Kaya mga kapatid na may sa pananampalataya, sa katunayan, iba po talaga pagdating sa mundo, makamundong bagay, at saka pagdating sa kabilang buhay. Sa makamundong bagay, hindi na kailangan yung payo. Magpapayo ka, sige, magsikap ka para makuha mo yung lahat. Ikaw mismo kusang loob, nagsusumikap ka kasi siyempre
gusto mo na makamit yun, yung mga pangarap mo. Pero ang kulang lang, yung pagsusumikap sa kabilang buhay. Kasi kung hindi ka po talaga payuhan, parang hindi ka kikilos. Allah. Kung hindi ka itutulak, magsala ka, mag-ayuno ka, magbigay ka ng zaka, kawang-gawa. Parang gano'n, kung hindi ka papipigain o papaliwanagan na ganito ang gantipala, ganito ang gantipala, parang hindi ka kumikilos. Pero pag dati siya makabunong baga, ikaw pang nangunguna. Laging handa, sabi nga nila. Laging handa. Kaya sabi ng mga ano, kaya tayo nandito sa Saudi kasi para magtrabaho, kaya priority natin trabaho muna. Yung iba dyan, wag muna. Tama po. Kasi yun ang priority. Baka matanggal ka sa trabaho. Priority talaga, yun ang sinasabi. Nakakaligtaan ng pinaka-priority na din po ay ang kabilang buhay. May mother tayo. May presidente tayo sa ating mga kumpanya. Manager. Kung tayo doon na nagsisikap para sa kanya, huwag natin kalitan, mas may pinakamataas sa lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, doon po tayo magpapakita ng gaano tayo kalakas sa mga pagsamba sa Kanya. Yun ang pinakano po. Doon mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Subhanallah. Iyan ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naguunahan po sila kung paano lumakas ang iman nila, lumakas ang pananampalataya nila, lumakas ang pangamba nila, takot nila, lumakas ang pagsamba nila, mga ibadah nila sa Allah. Hindi po ang kanilang pinag-uunahan ay kung sino ang magkaroon ng marami. Kasi naiintindihan po nila at naunawan po nila malaking pagsubok yan na mangyayari kapag mayroon kang marami. Kaya katulad ng mga nakikita po natin, dahil sa dami ng kanyang salapi, kaya nakakaligtan niyang mga pagsamba. Doon siya nakapokus. Kaya sabi nila, naging makamunong bagay na. Walang laman ng utak, kundi puro mundo, mundo, mundo. Na araw-araw, segundo-segundo ay nababawasan ang buhay po natin at tiyak na darating at darating ang kamatayan po sa atin. Mahirap kung biglay ka ng kamatayan na hindi ka pa naging handa na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, dahil nasa sa atin po ang pinakamainam na biyaya at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang iman po natin, kaya ito po yung pangangalagan po natin at pagsumikapan po natin na paano ito maging matatag at paano pa lumakas para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yan ang gusto ng Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasul. O kayong mga mananampalataya, maniwala pa kayo. Tinawag ka na mananampalataya. Tapos sinabihan ka pa na, aminu, maniwala ka pa. Ibig sabihin, palakasin mo pa ang iyong iman, palakasin pa yung iman. At palakasin pa yung pagsunod sa mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah. At takot na kung saan tinatawag na tunay na takot sa Allah subhanahu. Ibig sabihin, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na palalakasin ng iman at ang ating takwa. Ang problema ay hindi lumalakas. Bumababa. Nangihina. Pinag-utusan na paano palakasin ng iman, palakasin ng pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod ng ganap sa Kanya, pero umihina. Nangihina ang iman ng tao. Malamig na daw. Mahirap mag-ablusyon ng Fajr. Napakalamig. Malamig ang tubig. Lalo na yung mga walang mga heater. Allahu Akbar. Instead na palakasin ng iman, bumababa pa. Hina pa. Kaya kailangan po natin yung
talagang yung bang magpapakita tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na kakailanganin po natin ang kanyang tulong. Na para maging madali sa atin ang pagsagawa sa mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ah hindi ko na paabayin, siguro umabot ng mga 45 minutes yata. Nawa ay mayroon tayong napulot na aral sa aking ibinahagi, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Opo, sa aking ibinahagi po sa inyo tungkol sa ang pinakadakila at biyaya ng Allah sa kaniyang alipin ay ang pagigisang Muslim niya, isang mananampalataya. Dahil siya may tiyak na kaligtasan pagdating po sa kabilang buhay. Opo. Okay? So, inshallah po, ipagpatuloy natin inshallah sa susunod kung meron po tayong inshallah time at wala pong kumbaga abala inshallah. Bali sa susunod aking pong ibabahagi inshallah ay patungkol sa ang layunin ng ating pagkakalikha at pagkakaroon ng buhay. Opo. Yung una, ano yung pinakadakila at pinakabiyaya ng Allah. Okay, malino na yun. Okay? Tapos, ano po ba yung dahilan ko bakit nandito tayo sa mundo? Okay? Maraming salamat po sa inyong panunood. May isa man kayo, madalaw, matatlo. Yung mga nakinig po sa amin sa live natin at sa Zoom, mayroon ding nakinig. Kahit na ang aking pong ipinost ay para lamang sa Zoom, para lamang sa live natin, pero mayroon pa rin alhamdulillah nagkusang loob na nakinig. Naway gantimpalan po tayo ng Allah, pagpalain po tayo ni Allah at naway tanggapin po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Ang kumbaga, bibigyan ng res, respeto, respeto. Gagalangin sa kabilang buhay. Pinakamainam sa parangal ng Allah subhanahu. Kumbaga, mataas ang karangalan ay yaong pinakamatakutin po sa inyo at kung pinakamataas ang kanyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, bukod sa ang mananampalataya ay pinakamataas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga walang pananampalataya. Pero yung mga mananampalataya, kung sino naman sa kanilang mataas ang pananampalataya, mataas ang takot, mataas ang subhanallah, pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya na naman ang pinakamataas sa paningin ng Allah subhanahu. Pinakamarangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung dapat pag-uunahan po natin. Kung paano tumaas ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala para makamit natin yung mataas na antas mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba minsan may mga tao na magsusumikap yan, halimbawa sa mga factory, sa mga produkto, sa mga company, kasi para ma-promote po siya, para mabigyan siya ng mataas na posisyon. Pero dito lang sa mundo yan, ha? Pero kung ang maisip mo ay magsumikap ka para lumakas ang pananampalataya at pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, para makamit mo yung mataas na karangalan sa kabilang buhay, ito yung pinakamahina. Kaya, minsan na ang tao, pag may nakita siya na taong tumatas ang rangko, may mga nakakamit sa buhay, sa mundong ito, doon siya umahanga. Hanggang sabi niya, magsikap din ako. Pero hindi niya namamali. Nakakalimutan po niya yung taong may mataas ng iman, pananampalataya. Kapag ikaw ay naging ganun, ikaw ay pinakamataas sa paningin ng Allah, marangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itatas niya lang posisyon mo, yung mataas na antas ka.
Subhanallah. Kaya mga kapatid na may sa pananampalataya, sa katunayan, iba po talaga pagdating sa mundo, makamundong bagay at saka pagdating sa kabilang buhay. Sa makamundong bagay, hindi na kailangan yung payo. Magpapayo ka, sige, magsikap ka para makuha mo yung lahat. Ikaw mismo kusang loob, nagsusumikap ka kasi siyempre gusto mo na makamit yun, yung mga pangarap mo. Pero ang kulang lang, yung pagsusumikap sa kabilang buhay. Kasi kung hindi ka po talaga payuhan, parang hindi ka kikilos. Allah. Kung hindi ka itutulak, magsala ka, mag-ayuno ka, magbigay ka ng zaka, kawang gawa. Parang gano'n, kung hindi ka papipigain o papaliwanagan na ganito ang gantipala, ganito ang gantipala, parang hindi ka kumikilos. Pero pag dati siya makabunong bagay, ikaw pang nangunguna. Laging handa, sabi nga nila. Laging handa. Kaya sabi ng mga ano, kaya tayo nandito sa Saudi kasi para magtrabaho, kaya priority natin trabaho muna. Yung iba dyan, wag muna. Tama po. Kasi yun ang priority. Baka matanggal ka sa trabaho. Priority talaga, yun ang sinasabi. Nakakaligtaan ng pinaka-priority na yun po ay ang kabilang buhay. May mother tayo. May presidente tayo sa ating mga kumpanya. Manager. Kung tayo doon na nagsisikap para sa kanya, huwag natin kalitan, mas may pinakamataas sa lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, doon po tayo magpapakita ng gaano tayo kalakas sa mga pagsamba sa Kanya. Yun ang pinakano po. Doon mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Subhanallah. Yan ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naguunahan po sila kung paano lumakas ang iman nila, lumakas ang pananampalataya nila, lumakas ang pangamba nila, takot nila, lumakas ang pagsamba nila, mga ibadah nila sa Allah. Hindi po ang kanilang pinag-uunahan ay kung sino ang magkaroon ng marami. Kasi naiintindihan po nila at naunawan po nila malaking pagsubok yan na mangyayari kapag mayroon kang marami. Kaya katulad ng mga nakikita po natin. Dahil sa dami ng kanyang salapi, kaya nakakaligtan niyang mga pagsamba. Doon siya nakapokus. Kaya sabi nila, naging makamunong bagay na. Walang laman ng utak, kundi puro mundo, mundo, mundo. Na araw-araw, segundo-segundo ay nababawasan ang buhay po natin at tiyak na darating at darating ang kamatayan po sa atin. Mahirap kung biglayin ka ng kamatayan na hindi ka pa naging handa na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, dahil nasa sa atin po ang pinakamainam na biyaya at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang iman po natin, kaya ito po yung pangangalagan po natin at pagsumikapan po natin na paano ito maging matatag at paano pa lumakas para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yan ang gusto ng Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasul. O kayong mga mananampalataya, maniwala pa kayo. Tinawag ka na o mananampalataya, tapos sinabihan ka pa na, aminu, maniwala ka pa. Ibig sabihin, palakasin mo pa ang iyong iman, palakasin pa yung iman. At palakasin pa yung pagsunod sa mga pamamara ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah. At takot na kung saan tinatawag na tunay na takot sa Allah subhanahu. Ibig sabihin, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na palalakasin ng iman at ang ating takwa. Ang problema ay hindi lumalakas. Bumababa. Nangihina. Pinag-utusan na paano palakasin, lakasan ng
palakasin ng iman, palakasin ng pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod ng ganap sa Kanya, pero umihina. Nangihina ang iman ng tao. Malamig na daw. Mahirap mag-ablusyon ng Fajr. Napakalamig. Malamig ang tubig. Lalo na yung mga walang mga heater. Allahu Akbar. Instead na palakasin ng iman, bumababa pa. Nangihina pa. Kaya kailangan po natin yung talagang yung bang magpapakita tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na kakailanganin po natin ang kanyang tulong. Na para maging madali sa atin ang pagsagawa sa mga ipinagutos ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, hindi ko na paabayin, siguro umabot ng mga 45 minutes yata. Nawa ay mayroon tayong napulot na aral sa aking ibinahagi, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Opo, sa aking ibinahagi po sa inyo tungkol sa ang pinakadakila at biyaya ng Allah sa kanyang alipin ay ang pagigisang Muslim niya, isang mananampalataya. Dahil siya may tiyak na kaligtasan pagdating po sa kabilang buhay. Okay? So inshallah po, ipagpatuloy natin inshallah sa susunod kung meron po tayong inshallah time at wala pong kumbaga abala inshallah. Bali sa susunod aking pong ibabahagi inshallah ay patungkol sa ang layunin ng ating pagkakalikha at pagkakaroon ng buhay. Opo. Yung una, ano yung pinakadakila at pinakabiyaya ng Allah? Okay, malino na yun. Okay? Tapos, ano po ba yung dahilan kung bakit nandito tayo sa mundo? Okay? Maraming salamat po sa inyong panunood. May isa man kayo, madalaw, matatlo. Yung mga nakinig po sa amin sa live natin at sa Zoom, mayroon din nakinig. Kahit na ang aking pong ipinost ay para lamang sa Zoom, para lamang sa live natin, pero mayroon pa rin alhamdulillah nagkusang loob na nakinig. Naway gantimpalan po tayo ng Allah, pagpalain po tayo ni Allah at naway tanggapin po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.